What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa domain expansions, specifically ang domain expansion nitong si Sukuna na Malevolent Shrine. Bago ang lahat, ipinapaalala ko muna na this week ay hindi tayo magkakaroon ng chapter releases para sa Black Clover and Jujutsu Kaisen at maaring ang One Punch Man chapter lamang ang magawa natin sa pag-release nito. Bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating videos na nanggagaling sa channel na tungkol sa One Punch Man, Jujutsu Kaisen at Black Clover ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa mga nasabing series at para palagi ka na rin updated sa recent timeline ng mga series na yon. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Ngayon, para hindi kayo magulat, pag-usapan muna natin kung paano ba nag-work ang domain expansion ni Sukuna na Malevolent Shrine. Sa paggamit ni Sukuna ng kanyang Malevolent Shrine ay nate-take over niya ang radius ng 200 meters, which means napakalayo ng nararating ng kanyang domain expansion, unlike ng ibang domain expansion na nagke-create lamang ng dimension na kung saan ay naidalagay nila ang kanilang target. Habang itong si Sukuna mismo ay sumasakop ng 200 meters, which is napakalaki compared sa mga conventional or mga common na domains. Sa loob ng domain expansion na ito ay nagde-deploy siya ng cleave and dismantle. Maraming nalilito sa pinagkaiba ng two types of slashes na ito na nagagawa ni Sukuna. Ang pinagkaiba nito ay simply ang dismantle ay umaatake ng mga objects or inanimate objects specifically, so meaning kahit hindi yung tao, kahit walang cursed energy, ay aatakihin nyo ng dismantle nitong si Sukuna. While ang kanya namang cleave ay nag-a-adjust depende sa cursed energy level ng kanyang targets, meaning the stronger you are, the stronger the slashes will hit you. Nangangahulugang kung mas malakas ka, ay mas malakas na slashes ng cleave ang tatanggapin mo mula sa domain expansion ni Sukuna. Tulad na lamang ng nakita nating slashes na tinanggap nitong si Mahoraga sa kanilang paglalaban. Ngayon, dito na magsisimulang maging komplikado ang ating usapan. Ang pinagkaiba ng domain expansion nitong si Sukuna kumpara sa iba pang domain expansion sa series ay walang barrier ang kanyang Malevolent Shrine, meaning madaling takasan ang domain expansion nitong si Sukuna, subalit hindi yun ang case na pag-uusapan natin mamaya. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng barrier nitong si Sukuna sa kanyang domain expansion ay nakapag-create naman siya ng isang binding vow na nag-i-increase ng kanyang radius ng kanyang domain expansion, na dahilan na nga kung bakit nasabi natin kanina na napakalawak ng kanyang domain expansion na umaabot ng 200 meter radius, na nakita naman natin sa Shibuya incident kung gaano kalawak ang kanyang sinirang lugar. Ngayon, maaaring isipin nyo na isang napakataas na disadvantage ang pag-aalis ni Sukuna ng kanyang barrier sa kanyang domain. However, that's not the case again. Dahil sa barrier techniques, kaya nagkakaroon ng sure hit effects ang domain expansion ng karamihan ng mga sorcerers. However, that's also the reason kung bakit nakaka-counter sila ng Hollow Wicker Basket at ng Simple Domains. Sa paggamit ng Hollow Wicker Basket at ng Simple Domains ay nakaka-counter nila ang barrier ng domain expansion, therefore nakaka-counter nila ang sure hit effects. Ngayon, dahil nga walang barrier ang domain expansion ni Sukuna na Malevolent Shrine, hindi rin ito nagkakaroon ng sure hit effect na kayang i-counter ng Simple Domains at ng Hollow Wicker Basket. Ang isang example nito ay ang nakita nating duelo sa gitna nitong si Registar at ni Fushiguro Megumi. Dahil nga wala pa actually isang barrier ang domain expansion nitong si Fushiguro Megumi, and since ginamit lamang niya ang lugar o ang gymnasium para makapag-create ng isang literal na physical barrier, ay hindi na-counter ng Hollow Wicker Basket nitong si Registar ang kanyang sure hit effects. Ngayon, maaaring isipin nyo na isang napakalaking advantage at isang napakataas na skill nitong si Fushiguro Megumi ang kanyang ginawang big brain move na yon. However, hindi yun actually isang intentional move dahil hindi lang naman nagkakaroon ng isang barrier ang domain expansion ni Fushiguro dahil nga hindi pa niya ito namamaster. However, itong si Sukuna ay completely mastered na ang kanyang domain expansion at hindi yun isang hindi sinasadyang pagkakamali since hindi talaga gusto ni Sukuna nang magkaroon ng barrier ang kanyang domain expansion
para makapag-create ng isang binding vow na mag-i-increase naman ang radius nito ng napakataas. Ngayon, tulad nga ng nasabi natin kanina, since walang barrier ang domain expansion ni Sukuna na Malevolent Shrine, ay maaaring isipin nyo na napakadaling tumakas sa kanyang domain expansion. That's not the case dahil ang Malevolent Shrine nga nitong si Sukuna ay sumasakop ng 200 meter radius. At kung iisipin nyo, kung gagawin pa nating diameter yon ay 400 meter diameter ang nagiging area na nasasakop ng domain expansion niya. So kung makokot up ka right in point blank range or isang napakalapit na range sa gitna ni Sukuna, ay hindi na posibleng tumakbo mula sa lugar na yon at hindi ka na makakatakas sa kanyang domain expansion. Since napakabilis nga ng deployment niya ng kanyang Malevolent Shrine, at kapag nasa loob ka nun ay siguradong patay ka na since tatamaan ka nga ng napakaraming slash. Specifically ng cleave na talagang papatay sa'yo in one fell swoop at hindi ka na magtatagal. The only way para makatakas sa attacking yun ni Sukuna ay isang teleportation na curse technique. Na tulad ng curse technique nitong si Uwi Uwi kung tama nga na teleportation technique ang kanyang curse technique. Since hindi pa naman yon confirmed at isang theory pa lamang natin yon. Isa pang paraan para makatakas sa Malevolent Shrine nitong si Sukuna ay kung may napakataas kang speed tulad ni Gojo at nitong si Naobito Zenin. Ngayon wala naman ang natitirang nilalang na kayang magmatch sa napakataas na speed na yon since patay na nga si Naobito Zenin at maging si Naoya Zenin na nakaabot ng Mach 3 speed ay patay na rin. And who knows, maybe kahit na ang napakabilis na speed nitong si Gojo ay hindi kayang tumakas sa Malevolent Shrine nitong si Sukuna. Ngayon, pumasok naman tayo sa mga anomaly o ang heaven restriction ng mga karakter. Tulad ng nakita natin sa laban nitong si Naoya at ni Maki, hindi tinatabla ng sure hit effects ng isang domain expansion ng isang karakter na mayroong heavenly restriction since hindi nga sila nako-consider ng mga domain expansion as a sorcerer kundi as inanimate objects lamang dahil wala nga silang kahit na anong amount ng cursed energy. However, that is not the case again pagpatak sa Malevolent Shrine since nabanggit nga kanina na hindi lamang mga tao o mga nilalang na may amount ng cursed energy or mga animate objects ang tinatamaan ng atake na nagmumula sa slashes ng Malevolent Shrine. Tulad nga ng sabi kanina, meron tayong dalawang types of slashes, ang dismantle at ang cleave. Since ang dismantle nga ay umaatake maging ng mga inanimate objects, tulad na lamang ng kung paano pinulbos ng Malevolent Shrine maging ang mga building sa loob ng Shibuya Incident, maaaring maging ang mga karakter na may heavenly restriction ay hindi makakatakas sa domain expansion na ito ni Sukuna since kahit na hindi sila ma-recognize ng domain expansion ni Sukuna at magamitan ng cleave, sigurado namang tatamaan pa rin sila ng dismantle ng Malevolent Shrine. And in some predictions, nasabi na maaaring ang pag-explain ng Malevolent Shrine, specifically ng dismantle na pumapatay maging ng mga inanimate objects, ay isang foreshadowing ng kung paano mamamatay si Maki Zenin. Dahil sa pag-build up nga ng kwento tulad ng kung paano hindi na-recognize ng domain expansion ni Naoya Zenin itong si Maki, maaring ang tanging makakapatay kay Maki ay ang Malevolent Shrine nitong si Sukuna. In an unexpected way dahil hindi nga inaasahan ni Maki na mangyayari yon since ang iniisip niya ay immune na siya sa barrier techniques. Now, papasok na tayo sa medyo controversial na topics pagpatak sa Jujutsu Kaisen. Yun ang dalawang domain expansions na ang Infinite Void ni Gojo Satoru laban sa Malevolent Shrine nitong si Sukuna. Since nasabi nga nitong si Gojo Satoru ang mula nang maglaban sila nitong si Jogo, na ang mas refined na domain expansion ang magte-take over in case na magkaroon ng duel sa gitna ng domain expansions. Maraming nagsasabi na mas refined daw ang domain expansion na Infinite Void nitong si Gojo Satoru kumpara sa Malevolent Shrine nitong si Sukuna at marami din namang nagsasabi na mas magte-take over naman daw ang Malevolent Shrine ni Sukuna dito sa domain expansion ni Gojo Satoru. And I side with the latter. Masasabi ko na mas refined ang domain expansion nitong si Sukuna kumpara dito kay Gojo Satoru. Hindi lamang sa dahil siya ang King of Curses kundi dahil sa napakataming details pa na ating babanggitin. Unang-una, nagawa niyang makapag-incorporate ng isang binding vow sa kanyang domain expansion na dahilan niya kung bakit na-increase niya ang kanyang range significantly, which only proves na may napakataas na control siya pagdating sa kanyang barrier technique.
Pangalawa, kahit na wala siyang isang barrier o isang parabang enclosed barrier sa paggamit ng kanyang barrier technique na Malevolent Shrine, ay kaya pa rin niyang mag-deploy ng sure hit effects at hindi lamang yon, hindi lang actually mga animate objects or sorcerers or mga object na may cursed energy ang kanyang inaatake, kundi maging ang inanimate objects nga o ang mga bagay-bagay na nakakalat lamang sa loob ng kanyang domain nang dahil na nga sa dismantle. Ngayon kung iisipin nyo, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang sure hit effect ang isang barrier technique or ang isang domain expansion ay dahil sa presensya ng kanilang barrier. Ngayon dahil walang barrier itong si Sukuna, it should have been na hindi niya kayang mag-deploy ng isang sure hit effect. However, dahil sa napakataas na control and mastery niya ng kanyang techniques or specifically ng kanyang domain expansion na Malevolent Shrine, ay kaya niyang mag-hit ng isang sure hit effect kahit na wala siyang barrier sa kanyang domain dahil nga sa paggamit niya ng kanyang cleave and dismantle. It was also pointed out sa panel na yon na ang technique na ito ni Sukuna ay isang divine technique at isang napakataas na mastery class ng kakayahan na ikinumpara pa nga ng author na si Gege Akutami sa isang quote or isang metaphor na nagsasabing ang technique daw nitong si Sukuna na Malevolent Shrine ay para bang isang painter na hindi nagpe-paint on a canvas kung hindi sa hangin mismo. Isipin nyo na lamang kung paano magpe-paint ang isang painter not on a canvas kundi sa hangin. It's like parang sinasabi nitong si Gege Akutami na ang abilidad nitong si Sukuna na Malevolent Shrine ay isang impossibility na ginawa niyang posible. Na para bang foreshadow niya na talagang ang domain expansion na Malevolent Shrine nitong si Sukuna ay ang pinakamalakas na domain expansion sa series. And there is also one more thing na may i-add up pa natin sa kung sakaling magsabay o magtapat ang domain expansion ni Sukuna at ni Gojo Satoru. Nabanggit sa laban ni Mahito, ni Nanami at nitong si Yuji Itadori na ang labas daw ng isang enclosed barrier o ng isang barrier technique na may isang barrier ay napaka-vulnerable dahil nga sa ang isang barrier technique ay ginagamit lamang upang mag-trap ng isang prey. At nasabi din na the more na mas malakas ang barrier sa loob nito ay ganun namang hina or vulnerable ng labas nito sa isang intruder. Kaya naman nakita natin na napakadaling binasag ni Yuji Itadori ang barrier technique nitong si Mahito from the outside. And since ang domain expansion ni Sukuna ay walang barrier or enclosed dimension, masasabi natin na kapag nag-deploy itong si Gojo Satoru ng kanyang domain expansion at sabayan naman ito ng domain expansion ni Sukuna na Malevolent Shrine, maaring i-consider ng dismantle ng domain expansion ni Sukuna na isang inanimate object ang barrier nitong si Gojo Satoru na Infinite Void. And therefore, from the outside, magpapatuloy ang slashing effects sa labas ng domain expansion nitong si Gojo Satoru na maaring bumasag sa kanyang domain expansion sa pagpapatuloy na pag-atake ng dismantle. Ngayon, ang last part na sinabi natin tungkol sa pag-atake ng dismantle sa labas ng barrier technique nitong si Gojo ay isang pure hypothesis or theory lamang, hindi naman yun actually isang impossibility. But to top it all off, isang napakalaking factor sa magiging laban ng dalawang domain expansion na ito ay ang kung sino ang mauunang maglatag ng kanilang barrier technique. Dahil kung sakaling mailapag nga naman agad nitong si Gojo Satoru ang kanyang Infinite Void, ay maaring hindi na makagalaw itong si Sukuna. However, kung sakaling makapaglapag naman agad si Sukuna ng kanyang Malevolent Shrine, ay maaring hindi na makatagal at makasurvive itong si Gojo Satoru. Nonetheless, isang napakagandang laban ang mangyayari sa dalawang yon pagdating ng final arc. Now you might say na biased ang video na ito para kay Sukuna, pero nakita nyo naman na full detailed ang ating explanation at hindi naman natin yun actually finorged na information lamang. Dahil mismong sa mga manga panels at sa mismong episodes ng Jujutsu Kaisen nanggaling ang mga bagay na yon. Pero kung meron kayong iba pang ideas or meron kayong mas napupusuan na domain expansion na maaring mag-take over as the best domain expansion sa series, feel free to put that in the comment section para mapag-usapan pa natin. For more Jujutsu Kaisen videos, siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong reviews para sa Jujutsu Kaisen at para palagi ka na ding notified and updated sa recent timeline ng series.
I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.